Amen. Umaga sa bawat isa. At siguro naman po ay nababasa niyo po yung ating announcement. Yan po mga nandiyan sa likod. Marami pang baka ito. So yung mga senior, okay lang. Lord, napaganda po na kapag tayo ay nagpupuli sa Panginoon, ay hindi po tayo nag-discuss sa mga parating at hindi po na-encourage ang bawat isa na po. Harapan. At bago tayo patuloy, nais po munang basahin ang sinabi sa Awit, chapter 9, verse 1 and 2. Sabi po rito, O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahamang-hamang ginawa mo, Yahweh. Dahil sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan at pupurihin kita, Panginoon, namin mag-isa. Yan po ba ang dinidesire ng ating puso sa umaga nito? And dapat po na talagang palagi nating pinupuri at pinasasalamatan. Napakaraming dahilan para po tayo ay palagi at parati natin pasalamatan ng Panginoon. At talagang napaka-amazing ang nagawa ng Diyos sa buhay ng bawat. Kaya hindi ko pa ang bawat isa ay tumayo at tayo pa. Purihin ka, Panginoon. Ikaw, O Yahweh. Lord God, ay patuloy namin na pinasasalamatan sa umaga nito. Aming paglapit na ito, Panginoon, patuloy na kung siya sa atin ang aming mga. Tunay na, Panginoon, na buong puso ka namin pinasasalamatan. Dahil sa bawat araw na patuloy mong pinanutunayan sa aming kung gaano ka kabuhay. Na sa bawat araw ng aming buhay, pinararanas mo ang iyong kapangyarihan na sa aming mga pangangailangan, ikaw ang nagpuprovide. Sa aming mga karamdaman, ikaw po ang nagpapagaling sa amin. Kaya Lord, salamat. Totoo po na napakaraming dahilan upang ikaw ay aming pasalamatan at purihin sa umagang ito. Ikaw ang Diyos, ang kataas-taasan at mula sa iyong trono, kung saan ang iyong namin sa oras na ito at ang gabi, ang aming pagsamba sa umagang ito na nawa, O Diyos. Kami po ay maging mabahong halimuyang na handog sa iyong harapan. At tulungan mo kami, O Diyos, sa makalapit na maabot po namin ang iyong kaganalan sa umagang ito, Panginoon. At patuloy mo kami linisin at tugasan ng banal at buwan ng aming Panginoong Jesus. Dahil, Lord God, kung kami po ay hiwalay sa iyo, tunay na wala kaming magkakaroon. Ang buhay namin ito ay hindi po nalilingit sa iyo dahil hayang nga at dagdag sa iyong harapan ang buhay ng bawat isa sa atin. Panginoon, salamat po na ang gawain ito, Panginoong Jesus, at ama namin nasa langit. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala na nawa ay pupunuin mo ng kagalangan ng ating mga puso. Ano man ang mga problema pagsubok na meron kami sa panahon ito. Ito po ay aming maingat na inilalagay sa iyong pangalan. At patuloy na pinimiti sa buhay na ito na lagi ka namin mabigyan ng kapurihan sa aming buhay. At Lord, ang gawain ito ay sa lipunan pinagkakatiwala na sa lahat ng talayo dito sa harap. Sa mga awitin na nais mo na mahalingin sa iyong mga anak sa mga pakapuspusin mo, Panginoon, ng iyong Sakang Espiritu, Panginoon Jesus, ang bawat sandatayo. Sa mga awit, sa mga tumutugtog, Panginoon, and even, O God, sa mga salita mo na muli namin mahirinig. Sa umagang ito, Panginoon, hihingin ko po na ito ay magbibigay ng panibagong sigla at kalakasan sa buhay ng bawat sa amin. At ganoon din sa aming mga kapatid na wala pa ngayon, Lord, ingatan mo po sila sa kanilang pagpunta ito kung paano mo kami ingatan. Ganoon din po sa kanila. At kung sila man ay pagpunta, pakimadalihin mo ang kanilang mga upang masana sila sa pagsamba at pagpuli sa iyo. Salamat po, Panginoon Diyos, sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah. Tunay ka, Panginoon, na ang lugar na ito, Panginoon, hinihingi mo namin na ang iyong banal na
sa aming kalagitnaan. Dahil pangako mo naman ako sa atin, mayroong dalawa tatlo na nagpapingo sa iyong pangalan. Ikaw ay naririnig ko. Salamat. Salamat sa oras na ito. Salamat na gawin mo maging matagumpay ang araw nito, Panginoon. Sapagkat ikaw lang po na kahit sa aming maitaas at hindi ang aming mga sarili. At palagi namin hinihingin na patuloy mo kami ibaawala sa iyo ng lupa upang ikaw ang patuloy na maitaas. Ano mga espiritu na kataasan, nawalan ng pananampalataya, ay aming kalagitnaan, ito ay aming winawagsis ang mga ng aming Panginoon Jesus. Patuloy mo kami pagkaisahin naman ang isang layunin ng pag-ibig na patuloy kang maitaas sa aming buhay. Mula sa bawain. Kaya sa ito na po'y pinagkakawala ng lahat. Patuloy ka namin pumuntin sa pagbalik. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para sa atin po, kung sasabihin kailan ka lang, dadalhin kita kung saan kita gusto dalhin at sasabihin mo sa kanila kung ano pinag-uutos sa iyo. Sabihin mo, huwag kang matakot dahil sasamahan kita. Amen? Amen! Hallelujah! Hihilan po natin sa pinis sa dawag. Wala po natin palakihin yung mga bagay na maliit lang sa kamay ng Diyos. Amen? Amen! Dahil buhay po ang ating Diyos. Amen? Amen! Hallelujah! Purihin po natin ang ating buhay ng Diyos. Hallelujah! Yes, Lord! Yes, Lord! You are our God. The praise forever. Hallelujah! God will reign forever, and all the world will know His word. Everyone together, sing the song of the redeemed. I know that my Redeemer lives, and now I stand on what He did. My Savior lives. Every day a brand new chance to say, Jesus, you are the only way. My Savior lives.
when you try to say, Jesus, you are the only way. My Savior lives. I know that my Redeemer lives, and now it's I know what He did. My Savior lives. Every day a brand new chance to say, Jesus, you are the only way. My Savior lives. Amen, hallelujah. Church, our Savior lives. Our Savior lives. Alam niyo po yung good news doon? Dahil po buhay ang ating Diyos, alam po natin sa oras na to, siya po ang naghahari sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. Our Lord reigns. Amen? Amen po ba? Amen. Hallelujah. Lord reigns. Hallelujah. The Lord reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the people be glad. Our God reigns. Amen! Hallelujah! Ulitin ko po, ang Diyos po natin ay buhay at siya po ay naghahari sa bawat isa sa atin. So church, let's rejoice in the name of the Lord. Amen! Amen! Hallelujah! The Lord reigns! The Lord reigns! The Lord reigns! Let the earth rejoice! Let the earth rejoice! Let the earth rejoice. Let the people be glad. Our God reigns. The fire goes before him and burns out all the enemies. The hills melt like wax at the presence of the Lord. At the presence of the Lord. The Lord reigns. Lord reigns. The Lord Amen. The Lord Praise, let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Hallelujah. be glad. The Lord Our God reigns. reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the people be glad. Our God reigns. The heavens declare your righteousness. Your righteousness. The people see His glory. For you are Lord and it's talking over all the earth. Over all the earth. The Lord reigns. The Lord reigns.
worship the Lord. And let us remind ourselves dun sa faith natin. Ano po ba yung stand natin ngayon? Ano po ba yung paniniwala natin? Do you believe in God our Father, Christ the Son, and the Holy Spirit? Remember, they are one God in 3 persons. Maaring sa ngayon, di pa po natin maunawaan with our own thinking to say higher yung thoughts natin ng Panginoon. Pero ang kailangan na ng Lord ay maniwala tayo. Because our God is full of wonders. At i-reveal po sa atin yan. Pag nandun na po tayo kasama niya sa heaven. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Praise you, Jesus. Yes, let us worship. Fragrant aroma to you. Hallelujah. Yes, Lord. Father everlasting, the all-created one, God Almighty, through the Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son.
We believe in you, Jesus. And right now, our desire is to honor you and to give you praise. Lord, I hope our worship to you is like a fragrance aroma. Hallelujah. Yes, Lord. This is my desire. Is to worship you, to honor you, Father God. This is my desire.
pinapaalala po natin sa ating kapatid kung gaano po kalaki ang ating Diyos. Mas malaki po yun sa kung ano mong pong dala-dala natin ngayon. Amen? Amen? Naniniwala po ba tayo na mas malaki ang ating Diyos? Sa kahit anumang bagay, anumang dala-dala natin, iniisip natin, amen? Amen po ba? Parang mahina po, amen! Hallelujah! Yes, Lord! Let's declare in our lives that the Lord reigns! The Lord reigns forever! So let us rejoice in His name. Amen! Everyone, let's rejoice in the Lord! Amen! Hallelujah! Amen! The Lord reigns! The Lord reigns! The Lord reigns! The Lord reigns! Let the earth rejoice! Let the earth rejoice! Let the earth rejoice! Let the people be glad that our God reigns! The Lord reigns! The Lord reigns! The Lord reigns! The Lord reigns! Let the earth rejoice! Let the earth rejoice! Let the earth rejoice! Let the people be glad that our God reigns! The fire goes before Him! The fire goes before Him! That burns upon His enemy! The hills melt like wax at the presence of the Lord! At the presence of the Lord! The Lord reigns! The Lord reigns! The Lord reigns! Let the earth rejoice! Let the earth rejoice! Let the earth rejoice! Let the people be glad that our God reigns! Let His righteousness, hallelujah, the people see His glory. Over all the earth, yes, Lord, over all the earth, over all the earth. The Lord reigns. The Lord reigns. The Lord reigns. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the earth rejoice. Let the people be glad that our God reigns. Our God reigns. Our God Amen. Tayo po ba'y pinagpala ng Panginoon? Amen. Tunay nga na kapag tayo po ay nagpupuri sa ating Panginoon, ang presensya ng Diyos ay Kanyang ibinubuhos sa ating kalagitnaan. At ating pong nararamdaman ang presensya ng ating Panginoon. Amen? Praise God. So sa umaga po ito, hindi ko naman pakakabaan, nais lang po nating bigyan ng pagkakataon ng isa nating kapatid at kamanggagawa sa Panginoon na galing pa siya sa malayong lugar, no? sa UK, sa United Kingdom, no? Para magbigay lang po ng exhortation sa atin bago tayo salita rin ng Panginoon ito, bago tayo makinig din ng ating mensahe sa linggong ito. So, tinatawagan ko na po si Pastor Ricky Araneta. Yeah. Pwede na paalam ng Panginoon.
magandang umaga po sa inyo lahat. Po ang Panginoon. Sorry po ako medyo magtataglis tayo kasi matagal na po. Nasanay tayo Ayan. Wait po tayo. Una-una po, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil God has allowed me to be in this place to seeing you all. After many years, I think the last time I was here was it last year? But going back po sa aking pong, mula pa ng pagkabata pa po ako, actually, bunga na rin po ako ng victory. No? Can you hear me well? Sorry, hindi po ako sanay humawak ng mic. No? Lagi po ako nakalapel, mahina po ang boses ko, kaya hindi ako sanay humawak ng mic. Kaya pag po manhin po ninyo. So, yeah, ako po si Ricky Araneta, katulad po yung binanggit ni Pastor Nonon. To be honest, I'm not really, tawag nito, I don't know how to start, I don't know what to say. But can we just pray first before I encourage everyone. Sige, let's pray. Father God in heaven, we acknowledge your holy presence in our midst. You are the center of this gathering. We acknowledge your holy presence and we thank you for allowing us to be in this place to honor you, to acknowledge you as our God who sustain us, who give us the strength that we need, Father. We thank you for your faithfulness, your grace and mercy that you have given us every day, Father. Your love that never fails, always new every morning. It is only by your grace that we are here, Father. And Father, once again, we humble ourselves before you so that you may be exalted in our lives, in our midst. And once again, Father, allow your servants, I will be sharing your word to your people. Continue to open the eyes of our heart that we may reflect of who you are, Panginoon, sa buhay po namin. Continue to speak to us through the word that we have been hearing even today, Father. Prepare our hearts, our minds, our whole being, so that every word that we would be hearing from you may be drawn our attention to you as the God who called us and loved us. Father, right now, we ask for your Holy Spirit to touch our lives. Speak your word into our hearts, Lord, that we would respond to you with faith, with humility, with gratitude, knowing that you are the God who called us and loved us. To your Son, Jesus, and to the power of your Holy Spirit that is indwelling in us. Continue to be exalted, O God. Bless your people upon hearing of your word. And this is our prayer, Father. May your name be praised. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sorry po. Di po ako sanay sa spotlight. Nasisilaw po kasi. Pwede po patay lang po. Yan. Di po ako sanay sa spotlight. Pasensya na po kayo. Ayan, salamat po muli. Ako rin ng Panginoon. Sige po. Again, ako po for those of you po who are not familiar with me, ako po si Ricky Araneta, ang aking pong ina, Delia Araneta, at mga pamangkin ko nandito, kasama po sila. I just want to thank the Lord once again that He has allowed me to be in this place. Way back po, actually, when I was 10 years old, I remember po, Victory, nadudupal po. Doon pa lang po sa BR Miranda, and then nalipat po doon sa iba't ibang lugar, I remember po. But 10 years, I was only 10 years old. Sorry po, I have only been given 15 minutes to speak. So I'll speed it up. So, yun po, 10 years po, I remember before po ako, na mother ko po, bunga po ako ng pananampalataya din po ng aking ina. Sorry po. Dahil po sa, yung kanyang desire na sumunod sa Panginoon, makilala ang Panginoon, maglingkod sa Panginoon. Nakita ko po yun sa aking ina, hindi ko pa naintindihan kung ano talaga ang purpose ng Diyos sa buhay ko. So 10 years old, imagine po, that was my birthday. I remember Pastor Nap prayed for me at that time, and he prayed for me. I remember that po, I was crying. I don't know, hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman, but I was crying, probably because of the presence of our God at that time. And then po, fast forward po tayo, dumating yung panahon na yung akin po, although tinanggap ko ang Panginoon sa buhay ko, maliit pa po ako nun, wala akong idea. What does it mean to be a Christian? Hindi ko naintindihan ang kahulugan ng may pananampalataya sa Diyos o paano sumunod sa Diyos. Sa mga young people nowadays, you might be asking about the directions or a life that you are going through right now. But I believe may purpose ang Diyos sa buhay po ng bawat sa atin. Pati po sa mga nanay po, pinupuri ko ang Panginoon, sa mga nanay po natin dito, na walang sawa sa kabila ng kanilang pag-edad, no? Dito pa po yung mga cases na nakikita ko ngayon, napatuloy sila ng dilingkod sa Panginoon sa kabila po ng kanilang pinagdadaanan. We just want to thank God for your life. Kasi nagiging encouragement po kayo sa bawat isa sa atin na sumunod, para tayo po sumunod sa Panginoon.
So, so dito po, ako po, naging bunga po ako ng GCC. And then nakita ko po at that time po, fast forward po, dumating din po ako sa panahon na kung saan yung aking buhay bilang bata pa, gaya ng mga young people, dumaraan sa, ano po, alin po yung sa daigdig na ito na kung saan it goes up and down kasi walang direction ng buhay ko. Until one day, nangusap ng Panginoon sa akin. Those was a turning point na I was in the band pa po before, wala akong direction ng buhay ko. Parang naghahanap ako, something is missing in my life. So ngayon po, fast forward po, nakita ko po yung kabutihan ng Panginoon because may mga taong ginagamit ang Panginoon upang po tayo mapalapit sa Kanya. At alam niyo po, yun, number 1 na po yung aking ina. Narito po yun, kundi po sa Kanyang paglilingkod sa Panginoon, pananampalataya, pag-aalab na sumunod sa Panginoon, hindi ko po makikita ang magandang plano ng Diyos sa buhay ko. So she never stopped praying for me. She never stopped praying for me, asking the Lord to change my life. And then, fast forward po, kaya po sa mga ina, we encourage you to keep on praying for your family, for your children. Kasi po nakita mo na buhay ng Diyos, makapangyarihan po ang Diyos. So ngayon po, fast forward po, nakita ko po yun, nakita ko na kumikilos ang Diyos, magitan ng mga taong sumusunod sa Kanya, naganasan sumunod sa Kanya, magpatuloy, magpagamit sa Kanya. Yun po, fast forward, yun po, nagkakaroon na po ako ng kaisipan, ano nga ba dalang purpose ng Diyos sa buhay ko? Purpose, ano nga ba kung talaga may Diyos, mangusap sa akin. If God exists, then He should be speaking to me. If God has a purpose for my life, then He should be drawing me to that purpose so that I will be able to know Him more. So ngayon po, nakakaroon ako, ano ba talaga yung purpose ng Diyos sa buhay ko? Until one day po, dinala ako ni Lord sa Bicol. Ano po yung fast forward. Bicol po yun na kung saan sabi ng father ko, King, dali mo yung, samahan mo si mama mo dahil yung lola mo may sakit. Ayun na po yung turning point na doon nakita ko po yung pagkilos ng Diyos. Kasi pagdating po sa Bicol, ayun na po yung nangyari. Yung mother ko hindi nagsawang dalhin po ako sa ano po, nakita ko po doon, ako pa nagabanda-banda pa noon at hindi ko kilala. Mother ko, pagdating po sa Bicol, nakita ko yung probinsya sa amin doon kasi ano po ito, puro, yung ano po ba yung setting ng probinsya sa atin na bahay isang linya, tapos kalsada, bahay isang linya. Doon po, naksamahan mo nga ako, saan? Pupunta tayo sa mga kamag-anak natin. Ano gagawin natin doon? So ngayon, mother ko. Pagpasok po namin sa isang bahay, ako po si Diling, papakilala po siya. Ako po si Diling, anak po ako ni Dandoy, ganyan-ganyan. At po yung anak ko, ganyan. At alam niyo po, sabihin niya na po, mahal kayo ng Panginoon. May magandang plano ng Diyos sa buhay po ninyo. Mamaya po, we end up po praying for that people. Sinugod niya po yun. Talaga napakilala po siya para ipahayag ang salita ng Diyos. Ako walang idea. Pero it has prompted me, bakit pa ginagawa ng mother ko to? Anong kalagahan nito mga bagay ito? Bakit pinapahayag niya ang salita ng Diyos? Bakit kailangan manampalataya sa Panginoon Kristo? Bakit kailangan mabuhay sa pananampalataya? Na-realize ko until one day, na habang nandun po ako sa Bicol, nakilala ko yung mga pastor po sa pastoral house. May mga pastor po doon na kung saan they live, sabi po nila they live by faith, na kung saan umaasa lang po sa pananampalataya sa Diyos. Kasi ang kanila pong, mahirap po yung buhay ng mga pastor po doon. Alam niyo po, ang mga, when I say mahirap ang buhay ng mga pastor sa probinsya dahil may hirap naman po yung mga tao doon sa probinsya. Alam naman po natin, financially speaking, talagang mahirap po talaga. So ngayon po, yung mga tao doon, something has come into my mind. Sabi ko, bakit itong mga pastor na to sa pastoral house? Ang hirap na nga ng buhay. There's something in them that I don't have. Parang meron silang nawala ako, na hinahanap ko. Alam mo, meron sila, yung payapa, yung kanilang puso at isipan. Sa kabila ng kahirapan, meron silang kapayapaan, meron silang kagalakan. Ganun pala pag may relasyon ka sa Panginoon. Sa kabila ng kahirapan, magkakaroon ka ng kapayapaan at kagalakan sa buhay po ninyo. And then nagulat ako, wow, ganun pala yung pag may relasyon ka sa Panginoon. So, all of the sudden, the puzzle starts to form up. Ginagabayan ako ng Panginoon para makita ko yung magandang purpose ng Diyos sa buhay ko. Until one day, I made a decision, pabalik na po ako sa probinsya to Manila, Las Piñas. Sabi ko sa pastor, sabi ko, gusto ko makilala ang Panginoon. Sabi ko sa kanya, parang gusto ko mag-aral ng Bible school. Ha? Bible school? Mag-aral ng Bible school?
sabi ko, mag-ingat ka kasi hindi yan pa biro-biro, no? Para bang, ano sinasabi mo? Ibig sabihin, may calling ka, parang gano'n. Baka may calling ka, pag-pray mo yan sa Panginoon ka talaga may calling ka. Pero hindi yan biro. Sabi ko, dalawang bagay lamang po, alam nyo, ang dinasa ko sa Panginoon. Lord, I want to know you more. And then pangalawang bagay, I want to serve you. Dalawang bagay lamang po. Makilala ko ang Panginoon sa buhay ko at gusto kong maglingkod sa Kanya. Parangalan siya with the best of the ability that He has given me. Dalawang bagay lamang po yun. Lord, I want to know you more. Kung kalooban po ninyo na kung kalooban niyo na papasok ko sa Bible school, then be it. But I don't have any financial support from anyone. At that time po, I made the decision, Lord, if this is your will, then I ask for your provision. Pero give me some confirmation. Sabi ko sa Panginoon, Lord, kung talagang tinawag mo ako, may purpose sa buhay ko, then mangusap ka sa akin. Sabi ko sa Panginoon, kasunod, napit na po 5 minutes na lamang po. Sorry po, sabi ko, mangusap ka sa akin sa panaginip. I remember one time po, kasi bago pa lang po akong Kristiyano tandaan niyo po ito, kapag kayo tayo naganasa at sumunod sa Panginoon, mangungusap po ang Panginoon sa level ng ating pananampalataya. Base sa ating sitwasyon, maaabot mo kung sino na makikilala mo siya. So I'm saying this po, one day po, I was reading the book of Genesis, drawing from the story of Joseph. Remember pa Joseph? Joseph who had a dream, Joseph the dreamer, di po ba? The story of Joseph. And then I remember that time, I fell asleep po. Nakatulog ako. Sabi ko, Lord, mangusap pa sa akin. Kung talagang tinawag mo ako, Diyos, na may purpose ka sa buhay ko, mangusap pa sa akin. I don't know the situation po, no? I don't know. But I had this desire na gusto ko mangusap ang Panginoon sa akin. Di ba nangusap ka kay Gideons, di ba? Nag-ask ng confirmation about it. Mga kapatid, isabi ko lang po ito, no? Again, hindi ibig sabihin po, iba-iba po pumaraan ng Diyos na pakikipag-usap sa atin. Naintindihan po natin? But mainly, God is speaking to us through His holy word. But at the time, I was desiring to know God more in my life. So I asked the Lord, talagang ikaw, Diyos, mangusap ka sa akin sa panaginip. Ano bang purpose mo sa buhay ko? Ano niyo po, nagbabasa ako, nakatulog ako, nakita ko po yung sarili ko, sa may school, sa may classroom. At yung classroom po doon, nakita ko yung sarili ko, may professor nagtuturo about theology, about salita ng Diyos. Ini-explain po ang salita ng Diyos. Ako lang kasama ko, nakita ko yung mga, ang liwa-liwanag po ng aking nakita ko sa classroom, nakaupo ako doon, nakikinig yung salita ng Diyos. Tapos biglang nahawi yung curtain. Parang naging dalawang scenario. Ang scenario, nakita ko yung sarili ko, doon sa plaza, sa may court. At sa may court po, nakita ko, nasa gitna, doon ako sa court, nakita ko yung mga kaibigan ko, kapitbahay namin, nagkikwentuhan sila, iba nagbubulungan, iba nagtatawa, iba expectations, iba para bang nagmamak, nakita ko sila, bakit ganoon? All of the sudden po, nakita ko yung sarili ko doon, ano niyo po, parang binuhusan ako ng banal na espiritu, pinuspos ako ng banal na espiritu na all of the sudden po, nagpahayag ako sa salita ng Diyos. Pinahayag ko ang Panginoon sa Kristo, sabi ko, mahal kayo ng Panginoon. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, for whosoever believe in Him will never be perished, but have an everlasting life. All of the sudden po, yung pagmamahal ng Diyos na naranasan ko, hindi ko mapigilan na hindi ipahayag sa mga taong nandoon. Although ang response ng iba't ibang tao is iba-iba. Iba sincere, iba po, nakikimarites lang. Iba po doon talagang wala lang. Nagkikentuhan, iba dumadaan lang. But I was looking at them, as if nakita ko yung needs ng mga tao. They are in need of salvation. And only Jesus could give that. Yun po yung first dream ko. All of a sudden po, biglang nagising ako, umiiyak, hindi ko pigilan yung luha ko. That was my first dream. Second dream po, naglalakad ako, palaisdaan. Tapos, palaisdaan. So, naglalakad po, tabing dagat, palaisdaan. Nakita, gumawa po ako ng bato. Yung bato, alam niyo po ba yung skipping stone? Have you ever played of skipping stone? Yung ihagis mo sa dagat o sa gusto mong patalsikin, patalbugin. Yung lang po nasa isip ko. Yung skipping stone, kinuha ko yung bato, hagis mo naglalakad ako ganyan, maglalakad ko.
hagis kong gano'n. So, akala ko kayo mapapatalsik kong gano'n eh. Biglang, paghagis kong gano'n, biglang tumalsik. Pumukas, tsuk, gumanon po. Gumanon sa palaisdaan. Biglang lumabas na isda. Anak, nakuha ko yung isda. So, ha? Galing naman nito. Sabi ko, paghagis ko na ba to? Muna yung isda. Ang ano, sabi ko, okay to ah. Subukan nga maghagis pa ulit. Paghagis ka na, no? The more I throw the stone to that water, tumatalin yung mga isda. At ako kuha ko yung mga isda. Sabi ko, ano ibig sabihin nito? Every time I throw the stone, the rock, nakukuha po ako ng isda. Sabi ko, yung galing naman, di ka na pwedeng kumuha, di ka na gumamit ng bingwit. Kailangan mo na lang ng stone, ihahagis mo na lang at mga isda darating. Iyon pa ang pangalawang dreams ko. Pangatlong dreams ko, sunod-sunod po yung dreams ko, di maintindihan. Kasi di ko pa masyadong kilala ang Panginoon. Pangatlong dreams po is, doon po sa bahay namin, merong, sa may kalsada, mamaya po meron pong magbubote. Eh, father ko po kasi manginginom yan before. Wala na po siya ngayon. Talaga manginginom yung father ko ng time na yun na salamat sa biyaya ng Diyos, inabot pa rin siya ng Panginoon eh. Sa kabila ng mga sitwasyon na nangyari. So yung manginginom po yun eh. Kaya we've learned a lesson from my dad and I believe by the grace of God, inabot siya ng Panginoon. Pero, ano po, time niya, manginginom ko yung father ko, nagko-collect po siya ng mga bote. So, ngayon nakita po yung bote na yan. Sabi ko, bote kayo dyan. Nakita ko, pinapasok ko sa may gate. Pasok kayo. Nakita ko yung tao, yung rag clothes, may sundero po siya, meron siyang sako, and then may mga bote. Sabi niya gano'n, sabi ko, magkano po yung bote niyo? Bote? 1,000 isang bote. Ha? 1,000 isang bote? Sabi ko, paano nga yan? 50 centavos lang yung isang bote. Bakit 1,000 bibenta mo ng 1,000? Mahal naman yata ng bote na yun. Empty bottles po. Yung mga empty bottles, gin, 4 cantos, all sorts of bote po yan, sari-sari. Binibili niyo po, 1,000 isang bote. Empty bottles. Sabi ko, ha? Pasok po kayo. Sabi ko, pasok po kayo. Magpasok niya, sandali lang po, pinapasok ko doon sa meno. Kukuhanin ko lang po yung mga bote doon sa kitchen. At diba ko, when I was calculating, discovered, kung may 10 ako, may 10,000 pesos. So, nagdala po ako yung mga empty bottles. Pagdating sa empty bottle, dinala ko po doon sa paanan yung tao na yon. Ito po yung empty bottles. Sabi ko, kuhan po ako. Dali po, meron pa po akong empty bottles. Kuha po ako. Pagbalik ko. Ito na po yung lahat ng mga empty bottles. Dinala ko sa paanan niya. Tapos niyo po, sabi niya, ito yung kabayaran sa mga dinala mong empty bottles. Precious gem na hindi ko maipaliwanag. Kumikinang hindi ko ma-explain na napakaganda. At yun po, doon po natapos yung panaginip ko. Fast forward, niloob ng Panginoon, makilala ko sa Panginoon. Niloob ng Panginoon po, dahil sa pamagitan ng kanyang mga salita, nakilala ko po ang Panginoon at patuloy na kilikilala pa sa buhay ko. Dahil po doon nakilala ko ang Panginoon, i-realize ko po, gusto kong magpagamit sa Kanya, kinikalooban po ako ng Panginoon, pagkakataon, na maglingkod sa Kanya. At fast forward po, ngayon po, dinala ako ng Panginoon. I believe ang BJCC po ang ginamit po na naging nagtanim sa akin ng salita ng Diyos. At iba ang nagpadilig, pero ang Diyos po nagpapalago. So doon po, dinala po ako from here to UK. At doon po, naglilingkod na rin po ako sa Panginoon. I'm so blessed with my beautiful wife and 2 kids. Dila po pinanganak yung aming mga anak sa UK. At doon na rin po ako pinagkatiwalaan ng Panginoon ng mga kaluluwa. So purihin po ang Panginoon. Na-realize ko lamang po na yung mga panaginip ko na yun, yung unang panaginip ko na sabi ng Panginoon sa Matthew 11:29, mag-aral kayo sa akin. Yun po yung nagrema sa akin. Mag-aral kayo sa akin. Bakit kaya? Nais ng Diyos na makilala natin siya sa buhay natin. Kung sino siya. Pero hindi natin siya makikilala kung wala tayong oras at pagkakataon na makinig ng salita ng Diyos, mag-aral ng salita ng Diyos, magbasa ng salita ng Diyos. And I hope yung pagdadalhin ng salita ni Pastor Nono, it gives us, encourages more to know God more in our lives. Yung po ng time na yun, Pastor, panaginip ko po, hanggang sa the more na kilala natin ng Panginoon, the more we know Him, the more we love Him. And I believe po, the more that we know Jesus in our lives, mamahalin mo, i-reciprocate mo yung pagmamahal ng Panginoon. Hindi mo pwedeng, love cannot be shared. Love is nothing if you will not share it to someone.
nais po ng Diyos na reciprocate natin yung pagmamahal ng Panginoon na naranasan natin sa Kanya, sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, sa taong nakapaligid sa atin. Love is meant to be shared, mga kapatid. Kailangan po natin ibahagi yung pagmamahal ng Panginoon. Ba't una nagsisimula po yun sa pagmamahal natin sa Panginoon? Hindi natin kung hindi natin, ang problema, kung hindi po natin matutunang mahalin ng Panginoon, kung hindi po natin siya makikilala sa buhay natin. It begins by knowing who Jesus is. Tandaan po natin to. Kasi the more na makikilala mo ang Panginoon, mamahalin mo ang Panginoon. More than anyone and more than anything. Sasabihin mo, ikaw ng Diyos, ang tunay na satisfaction ng buhay ko. Ikaw ang Diyos na mawala man ang lahat ng bagay sa buhay ko. Huwag ka lang po. Dahil sa pagmamahal mo, na binigay sa akin. At yun po, yung mga panaginip ko na yun, yung bandang huli, pangatlong panaginip po is yung nga po, yung mga bagay na salita ng Diyos, hanggang sa yung magbobote na rin, ano ba talaga ibig sabihin nun? Yung po pumasok dun yung, no eye has seen, no ear has heard, but God has in store for His people. Yung mga bagay po na ginagawa natin sa Panginoon, hindi po yan winawalan ng kabuluhan ng Panginoon. Tandaan po ninyo yan. Sabi ng, di ba ng Bible, sabi ni Paul, 1 Corinthians 15:58, be steadfast, immovable, always abounds in the word of the Lord, knowing that your work is not in vain. Kaya magpakatatag po tayo, mga kapatid, sa ating pananampalataya sa Panginoon. So, purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan, katapatan. So, ako po ngayon, patuloy na ginagamit ng Panginoon sa biyaya niya. At natuwa po muli ako dahil dinala ko ng Panginoong Jesucristo dito pang encourage ang bawat isa. Get to know who Jesus is. Because the more we know Jesus, the more we love Him. And the more we love Him, the more we serve Him. Amen? Glory be to our God. Praise. Yan. So, salamat Pastor Ricky sa napakagandang word of encouragement. No? Nabanggit niya yung 1 Corinthians chapter 15, verse 58. No? Yeah, actually, yan ang ating magiging theme verse sa ating anniversary. Itong last Sunday ng August. No? At tunay nga na kahit sino ay gagamitin ng ating Panginoon. No? Dahil ang pagkatawag naman po ng Diyos sa atin ay dahil sa biyaya niya. Hindi dahil sa naman nakita niya sa atin. At napakagandang paalala yun na the more we know Him, the more we will love Him. And the more we love Him, the more we will serve Him. Amen? Yan. So tama-tama po dahil ang ating pong series ng messages ay patungkol sa knowing God. No? Yung ating hangarin na lalo makilala pa ang ating Panginoon. Tayo po lahat ay tumayo at tayo manalangin. Sama rin natin sa panalangin ang ating kapatid. O aming Ama, marami pong salamat muli sa panibagong pagkakataon na kami po ay makatanggap ng spiritual na pagkain mula sa iyong salita. Tuloy nga po, Diyos, na wala po kami ibang hangarin sa buhay namin, kundi lalo pa namin kayong makilala, at lalo pa kami maging katulad ninyo, Panginoon. At alam po namin, O Diyos, na ito ay nagsimula nung aming kayong tinanggap sa aming buhay bilang aming tagapagligtas at Panginoon. At ito po ay lulubusin ninyo. Nasabi nyo nga, O Diyos, na sa iyong pagdating, we shall be like you because we shall see you as you are. At alam po namin, Panginoon, na patuloy kayong nagpapakilala, nagpapahayag ng iyong sarili sa amin. Kaya sa umaga ito, Panginoon, muli po, magpahayag po kayo, ipakilala niyo palalo ang iyong sarili sa amin sa pamamagitan po ng iyong salita at ng iyong banal na Espiritu at muli niyo itago ang iyong lingkod sa likuran ng iyong kalulatian. Tinatasin po namin sa inyo si Pastor Ricky, dalayan po namin na patuloy niyo pong pagpalain ang ministeryo na pinagkatiwala niyo sa kanya. Patuloy mo siyang puspusin ang inyong
kapangyarihan, ng kapuspusan ng iba ng Espiritu, ng iyong karunungan, ng iyong kalakasan, at patuloy niyang tugunin ang kanyang mga pangailangan, at patuloy, Panginoon, na gamitin mo siya makaabot pa sa maraming mga kaluluwa. Salamat po, Panginoon, sa buhay niya, at ganoon din sa buhay ng bawat isa. O Diyos, amin na pong binabalik sa inyo lahat ng kapurihan, kalawalatian, sa pangalan ng aming Panginoon Yesus, at ang lahat ng nais na lalong makilala ang Panginoon ay magsabi ng Amen and Amen. Amen! Hallelujah! Praise God. Praise the Lord. Thank you, Lord. Sige po, maaari po kayo makaupo, mga kapatid. Gusto ko lang sabihin na may mga bahagi kasi ng mensahe na binabahagi na sinishare ko sa inyo na hindi natin natatapos, no? Tapos pag natapos natin, ay may panibago na namang paksa o topic. So, medyo ganun po yung nangyayari ngayon. So, ngayong umaga, sa ilang minutong meron pa ako, ay pagpapatuloy po natin yung ating mensahe nung nakarang linggo patungkol sa kalikasan ng Diyos, the nature of God. Sino ba talaga, ano ba ang kalikasan niya? Nung nakaraan, nakita natin yung ilang mga katangian niya, yung mga attributes ng ating Panginoon. At nakita natin ilang mga natural attributes niya. Ito yung mga katangian niya na talagang sa Kanya lang yon. Pero nakita din natin yung mga iba't ibang moral attributes ng Panginoon na binabahagi niya sa atin. So, hindi po natin ma-exhaust po talaga yung sabihin natin itong paksa ng patungkol sa makatangian ng Diyos. Ilan po lang yung ating tiningnan. So, ipagpapatuloy po natin ngayon at nung nakarang linggo, kung naalala ninyo, nakita na natin tinatawag na yung personality of God. That God is, sabihin natin, He is a personal being, no? Dahil meron siyang tatlong katangian. He has mind, He has emotions, and He has a will. Okay? At sabi natin, kahit na walang katawan ng Diyos, but He has a personality. So, hindi naman not necessarily kailangan meron kang katawan para ka magkaroon ng personality. So, gusto ko lang sigurong sabihin na because God is a personal being, we can have a personal relationship with Him. No? Yun ang mahalaga eh. Pwede tayong magkaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoon. He is not a force. Hindi siya puwersa. No? Katulad doon, kung familiar kayo sa Star Wars, no? Sino sa inyo ang naabutan yung Star Wars? Alam ko sa mga younger generation, hindi na, although may mga bagong sequel. Pero doon sa Star Wars, meron doon parating sinasabi yung mga Jedi Master, sinasabi nila, may the Force be with you. Di ba? But God is not a force. Hindi siya puwersa, no? Hindi siya kapangyarihan, pero God is a personal being na pwede natin makilala. Actually, He's not only a personal, but He's a supreme being. So, ngayong umaga, tutuloy po natin at babagitin ko yung pangalawa. God is a spirit. Ang Diyos ay siya ay espiritu. Ang statement natin, God as a person is not a human being. He is not material as can be touched, felt, and seen. He cannot be apprehended by the senses. Ang ating Diyos, hindi siya tao na katulad natin. Hindi siya material. Hindi siya nahawakan. Hindi siya nakikita. No? Hindi siya yung na felt, na ibig sabihin nahawakan natin. No? And He cannot be, hindi natin siya talagang makikilala sa pamamagitan lang ng ating senses. No? Diba, meron tayong tinatawag ng mga senses, yung 5 senses. Ano uli yun? Diba, touch, smell, taste, seeing, and hearing. Diba? So, kung sa atin lang, di natin talaga makikilala ang Diyos. Maliban ang Diyos ay magpapakilala sa atin. So,
Marami mga talata sa Bible na sinasabi yan at ang una na nga yung alam na natin, John chapter 4 verse 24. Sabi doon, God is Spirit. Okay? And those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. So sabi ng ating Panginoon na ang Diyos ay Espiritu. 1 Timothy chapter 1 verse 17 at saka Colossians chapter 1 verse 15. Siguro, isa na lang basahin natin dito, dahil pareho lang naman ang sinasabi dito. Sabi sa 1 Timothy chapter 1, verse 17, Now to the King eternal, immortal, invisible. So God is invisible. Walang tao ang makakakita sa Panginoon. Hindi natin siya makikita ng ating mata. Okay? Mismo si Apostol Juan, sabi na sa John chapter 1 verse 18, sabi rito, No one has ever seen God. Walang sinumang nakita sa Diyos, but God, the one and only, who is at the right, or who is at the Father's side, has made Him known. Okay? So, wala talaga nakita sa Diyos. Pero, sabi dito, ang kaisa-isang anak ng Diyos na nasa kanyang doon sa langit, pinakilala niya ang Diyos sa atin. So kahit hindi natin nakikita ang Diyos, ang magandang balita, pwede natin pa rin siya makilala. At makikilala natin siya sa pamamagitan ni sino nagpakilala sa Kanya? Ang ating Panginoong Yesus. Kaya sabi niya sa kanyang mga alagad, ang nakita sa akin ay nakita na sa Ama. Okay? Hindi ibig sabihin na yung nakita kay Jesus, yung physical na katawan niya, ay nakita na sa Ama. Ang tinutukoy ng Panginoon din, yung katangian niya. Na kung sino ang ating Panginoong Yesus, ganon din ang Ama. Kaya pag nakita natin ang Panginoong Yesus, nakita na rin natin ang Diyos. Dahil sa Bible, may mga pagkakataon na sinasabi na nakita nila ang Diyos. Pero medyo ipaliwanag natin yon. Halimbawa, Exodus chapter 24 verse 10. Sabi dito, sabi, and kung babasa natin verse 9, Moses and Aaron, Nadab and Abihu and the 70 elders of Israel went up, umakyat sila saan? Sa bundok, and they saw the God of Israel. Akala ko ba walang nakita sa Diyos? But ang sabi doon, nakita nila ang Diyos ng Israel. Okay? Babasahin natin ang verse 16. Sabi rito, and the glory of the Lord settled on Mount Sinai. And verse 17, to the Israelites, the glory of the Lord looked like a consuming fire on top of the mountain. So, wala naman sila nakitang itsura. Na imahe ng Diyos. Wala sila nakita. Pero ang nakita nila ay yung kaluwalhatian ng Diyos. The glory of God. At dito, specifically sinabi na ang kaluwalhatian ng Diyos ay tulad ng isang apoy. So nakita nila doon sa taas ng bundok ay apoy. No? At yon ay nagsasalarawan ng kaluwalhatian ng Diyos. Exodus chapter 33. Ito medyo actually gusto ko talaga pag-aaralan pa ito. Pero sabi rito kung naalala niyo, sabi ni Moses, sabi niya sa verse 18, now show me your glory. Sabi ni Moses sa Panginoon, ipakita niyo sa akin lang yung kaluwalhatian. At sinagot naman ni Lord yung panalangin niya. Sabi rito sa verse 21, that the Lord said, pabasahin na lang natin sa Tagalog, sabi rito, saglit lang po. Sabi rito,
Dito sa tabi ko ay may matatayuan kang bato. Pagdaan ko, ipapasok kita sa isang siwang ito at tatakpan kita ng aking kamay. O, may kamay ang Diyos. Okay. Pagkalampas ko ay alisin ko na ang aking kamay at makikita mo ang likod ko. Oh, may likod pa pala. Okay? Ngunit hindi ang aking muka, sagot ni Yahweh. Okay. Akala ko ba ang Diyos ay Espiritu? Bakit may nabanggit na kamay, likod, mukha? Okay. Balikan natin sinabi ni Moses. Sabi niya, Lord, ipakita niyo sa akin ang iyong kalwalatian. So I believe, ang nakita pa rin ni Moises ay yung kalwalatian lang ng Diyos. Pero hindi mismo ang mukha ng Diyos. Dahil sabi nga rito, nung dumaan ang Panginoon, si Moses ay itinago ng Panginoon sa likod ng bato. Okay? Kasi, matindi yung kalwalatian ng Diyos. Kung naalala niyo sa templo, merong tawag doon na dakong kabanal-banalan, no? Na walang sino mo makapasok doon maliban doon sa itinalaga na punong saserdote. At kung sakaling pumasok siya doon na hindi siya karapat-dapat, pwede siyang mamatay. Pwede tayong mamatay pag naanilag natin ang kalwalatian ng Diyos. So, I believe, mga kapatid, ang tinutukoy dito ay yung kalwalatian niya. Meron kasing tinatawag po na anthropomorphism. Hindi ko po nailagay dyan. Pero itong anthropomorphism, ito po yung attempt to explain God in human terms. So, para lang maipaliwanag, halimbawa, yung kapangyarihan ng Diyos, minsan sinasabi, yung kamay ng Diyos. Pero wala namang kamay talaga ang Diyos. Amen? Ang tinutukoy doon, yung kapangyarihan niya. Isa sa Bible, mabasa natin, the eyes of the Lord. No? Gumagala doon yung mata ng Panginoon, pero may mata ba ang Diyos? Wala. Pinapakita lang doon sabihin natin, yung pagmamasid ng Panginoon. Pero walang mata ang Diyos. So, ang tawag po doon ay anthropomorphism. Pag nabasa niyo yun sa Bible, hindi po yun literal. Yun ay figure of speech. Pag nabasa niyo, the eyes of the Lord, the hand of the Lord, merong lang ibig sabihin po yun. Naunaan niyo mga kapatid? Okay? So, yan ay maiksing paliwanag lang tungkol sa ang Diyos bilang Espiritu. Pupunta na tayo sa pangatlo. God is a unity. God is a unity. Tanong ko mga kapatid, ilang ang Diyos? Ilan ang Diyos? Amen. Okay. So, isa lang ang Diyos, ha? Ang sabi sa Deuteronomy chapter 6, verse 4, Hear, O Israel, the Lord, our God, the Lord is one. Okay? Isa lang ang Diyos. Meron pa iba mga talata, 1 Corinthians 8, hindi natin babasahin yan. Ephesians 4:6, 1 Timothy 2:5. There's 1 Timothy 5, siguro mas familiar tayo doon. There is only one God and one mediator between God and man, Jesus Christ. So there is only one God. But, ang Diyos natin ito ay nagpahayag sa tatlong persona. Ang statement natin, there is one God, existent in three persons with a unity and oneness of the three. So, meron isang Diyos, pero meron siyang tatlong persona. Alam na natin yun, di ba? Inawit natin kanina sa worship song natin. I believe in God the Father, I believe in God the Son, I believe in the Holy Spirit. So, yun yung tatlong persons. At bawat persona na yon ay divine o Diyos. Kaya maraming naguguluhan dahil iniisip nila, paano nangyari na isang Diyos, pero may tatlong persona ang Diyos, na yung lahat ng persona yon ay Diyos pa rin. Yan. At maraming nag-attempt na ipaliwanag yan, at ang nangyari,
dahil sinikap nilang ipaliwanag sa sarili nilang pangunawa, sila ay nauwi sa heresy. Ibig sabihin, maling doktrina. Dahil pilit nilang unawain yung isang katotohanan na wala tayong ibang dapat gawin kundi tanggapin natin ng may pananampalataya. Okay? Sabi nga natin, there is no adequate analogy to explain the Trinity. Walang pagkakairintulad na pwede tayong magamit para ipaliwanag ang Trinity. Wala pa akong na-encounter na ganyan. Numbers such as 1, 2, 3 belong to the material world to which God does not belong. Isipin niyo yun. Yung mga bilang, 1, 2, 3. Hindi kasama doon ng Diyos. God does not belong to the material world. He belongs to the spiritual world. Kaya, mahirap sa atin na isipin yung espiritu in terms of physical thought. Nahihirapan talaga tayo. God is infinite, ang Diyos ay walang hanggan. We are finite. Limitado lang ang ating pangunawa. It's better to merely understand by faith the concept of the Trinity than to try to explain it in human terms. Naniniwala po ba tayo na sa Trinity? Na may isang Diyos na may tatlong persona, naniniwala tayo? Now, actually, yung word na Trinity, hindi natin makikita sa Bible. Pero yung concept nun, makikita natin sa Bible. Halimbawa, sabi, in the beginning, Genesis 1:1, in the beginning, God. Now, yung God na ginamit dito ay yung Elohim, Hebrew word na Elohim. It is a plural form of the Creator God. Plural form. Alala niyo yung English, English natin, di ba? Pag isa lang, anong tawag? Singular. Pag marami, anong tawag? Plural. Now, ang ginamit na pangalan para sa Diyos, kalimitang ginagamit, yung pangalang Elohim. It is a plural form of the Creator God. Hindi singular. Plural. Ibig sabihin, masigit pa sa isa. And it is used 2,500 times in the Old Testament. Ito ma-amaze kayo. Ngayon ko lang din nakita yung ibang mga verses na to. Genesis 1, alam na natin ito siguro, no? Genesis 1:26, sabi doon, God said, let us make man in our own likeness. Likain natin ang Diyos sa ating wangis. Ang tanong, sino yung tinutukoy niya doon? Kasi likain natin, so may kausap siya. Amen? So, sinong kausap ng Diyos? Mari ng Diyos Ama. Sinong kausap niya? Sinong kausap niya? Kausap ba niya mga anghel? Hindi pwede mga anghel. Dahil kung mga anghel, ibig sabihin, lilikain ng Diyos ang tao ayon sa larawan ng Diyos at anghel. Hindi. Ang kausap doon ay ang iba pang persona ng Trinity. Mari ang Diyos Ama nagsasalita at sabi niya sa Diyos, sa anak ng Diyos, sa Espiritu ng Diyos, likain natin ang tao ayon sa ating larawan. Amen! Hindi lang natin makikita yan dyan sa Genesis 1:26. Genesis chapter 3, verse 22. And the Lord said, the man has now become like one of us, knowing good and evil. Ang tao ngayon ay naging katulad natin, nakakaalam ng mabuti at masama. Sino kausap ng Diyos? Di ba? Katulad natin. So, meron siyang kasama. Okay? And I believe yun pa rin, nandun yung persons, 3 persons of the Trinity. Genesis chapter 11, verse 7. Come, let us go down and confuse their language. Yung nangyari sa Tower of Babel, so sabi ng Diyos, halika kayo, bumaba tayo. Sino kausap ng Diyos? Okay? Hindi niya kausap yung mga anghel. Ang kausap pa rin niya yung, okay? So nandun yung 3 persona. At marami pa mga verses sa Bible
sa New Testament, Matthew chapter 3, verses 16 and 17. Alam niyo na yan, di ba mga kapatid? Nung binautismuhan ni Juan Bautista ang Panginoong Jesus, so nandun ang Diyos anak, at sabi dito, as soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. At that moment, heaven was opened and he saw the Spirit of God descending like a dove. So, nandun ang anak ng Diyos, binabautismuhan, at bumaba ang Espiritu ng Diyos sa inyo ng kalapati. At, sabi sa verse 17, merong tinig mula sa langit na nagsabi, ito ang aking anak na aking minamahal. Sa Kanya ako nalulugod. Sino yon? Ang Diyos Ama. Okay? So, nandun ang Trinity. 2 Corinthians chapter 13, verse 14. Siguro nabasa niyo na rin to. May, tinapos ni Apostle Pablo yung kanyang sulat, sabi niya, may the grace of the Lord Jesus Christ, so God the Son, and the love of God, God the Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Okay? Sa John chapter 14, verse 16, tsaka John chapter 15, verse 26, makikita natin dito yung patungkol sa pagbaba ng Banal na Espiritu. Sabi rito, sa verse 16, and I will ask the Father, sabi ng Diyos anak, ako ay dadalangin, o kay hiling sa Ama, and He will give you another comforter to be with you forever. Sino yung comforter? Holy Spirit. Okay? So ang anak ay dumalangin sa Ama para ibigay ang banal na Espiritu. Nakuha niyo ako, kapatid? Meron din sa John chapter 15, verse 26. Acts chapter 2, verse 33. Okay, titingnan natin ito, no? Exalted to the right hand of God, He has received from the Father the promised Holy Spirit and has poured out what you have now see and hear. So, nung itinaas ang anak, sabi rito, natanggap niya mula sa Ama ang banal na Espiritu na ibinuhos sa inyo. At pinakahuli, actually ito yung 1 John chapter 5 verse 7, wala na ito sa mga modern translations. Pero sa King James Bible, mababasa niyo ito. Nasabi doon, actually hindi ko na isulat, pero may sinabi doon, there are three that bear witness. Sino memorize yun? The Father, the Word, and the Holy Spirit. And these three are one. Okay? Nandun ang Trinity. So, eto mga kapatid, in application, anong gagawin natin? Let us humbly believe and accept what God has revealed about Himself in His Word. Buong kababaang loob na sampalatayanan natin at tanggapin natin kung ano ang pagpapakilala ng Diyos sa Kanyang sarili, sa Kanyang salita. Kung anong sinabi ng Panginoon sa Kanyang salita, sampalatayanan natin. Kung ang Diyos ay nagpakilala bilang isang Diyos na may tatlong persona, sino tayo para hindi yun tanggapin o kaya hindi yun sampalatayanan. Tayo ay mga nilikha lang ng Diyos. Nakuha niyo mga kapatid? Now, bago tayo magtapos, gusto ko lang simulan yung susunod na mensahe natin. Kung kilala natin ang Diyos, if we know God, we will. Kung kilala natin ang Diyos, ano ang dapat na maging tugon natin sa Kanya? Sino nga rito nakakilala na sa Panginoon? Taas ang kamay. Amen? O yung iba, ba't di nagtaas ang kamay? Okay. Hindi ko naman sinabing kilala nyo na di ba? Pero nakilala natin siya at patuloy natin nakikilala. Sino? Taas ang kamay. Amen. Anong dapat maging tugon natin? Gagamitin ko po yung acronym na worship. At ngayong umaga, sisimulan ko lang sa W. Kasi gusto kong ito eh. So,
ang unang-unang dapat natugon natin sa Diyos ay W, worship. Pagsamba. Pagsamba. Pero, ang sabi sa Biblia, ang tao, kahit kilala niya ang Diyos, hindi nila, ang makasalanang tao, kahit kilala niya ang Diyos, kahit paano, hindi ko sinasabing kilalang kilala, pero kasi sa kalikasan pa lang, nakita na natin, meron ang pinahayag ang Diyos ng mga katangian niya. Pinakita doon yung, sabi nga sa Romans chapter 1 verse 20, His eternal power and Godhead. Yung kanyang kapangyarihan at ang kanyang pagiging Diyos, makikita natin sa kalikasan. Pero, ang nakalulungkot, sabi sa Romans chapter 1, kahit, sabi sa verse 21, na kahit nakilala na nila ang Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos. They did not glorify Him. Ni pinasalamatan man, nor gave Him thanks. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan at nadimlan ang kanilang mga hangal na kaisipan. Ito ang naging maling tugon ng tao sa pagkakilala nila sa Diyos. Hindi nila nilawalhati ang Diyos, hindi nila pinasalamatan ang Diyos. Amen? At pangalawa, sabi sa verse 23, nang kalikdan nila ang kadakilaan ng Diyos na walang kamatayan at sambahin ang mga larawan ng taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa at ng mga nilalang na nagsisigapang. So, they exchanged the glory of the immortal God for images made to look like mortal human being and birds and animals and reptiles. So, alam natin, nasa lumang pananampalataya, nagawa natin yan. Di ba? Tayo ay merong mga ribulto, mga imahe na nilalapitan, tinitingnan, na paniniwala natin yun ay larawan ng Diyos. No? O kahit sabihin pa natin na, sabi ng iba, ay ano lang yan, tulong lang yan para mapalapit sa Diyos. Sabi ng Panginoon, huwag tayong magkakaroon. Sabi sa Exodus chapter 20. Amen mga batid. Huwag tayong magkakaroon ng mga imahe na yan, ng mga larawan na yan, ng anumang nilikha ng Diyos. So ang dapat natugon natin sa Diyos ay pagsamba. Ano ba ang pagsamba? Ang pagsamba, sa Gregong salita nito, ang ginamit na salita ay liturgio, ang ibig sabihin ay to perform priestly duties. Gawin natin ang tungkulin ng isang saserdote. At gusto ko na yung tanong yan. Sino rito mga saserdote ng Panginoon? Taas ang kamay. Yung iba, hindi sigurado kung siya yung saserdote ni Lord. Ano? Okay, ang sabi sa Bible, we are a royal priesthood. Tayo ay, di ba? 1 Peter chapter 2, verse 29. Sabi rito, tayo ay mga saserdote ng hari. Ang tinutukoy ni Pedro doon ay mga mananampalataya. Ang bawat mananampalataya ay saserdote ng hari. So, sino ulit dito ang saserdote ng Panginoon? Amen. Pero ito mga kapatid, as priests, hindi na tayo mag-aalay ng mga animal sacrifices. Ano nang ihandog natin? Spiritual sacrifices. Na sinabi sa verse 5 nitong 1 Peter chapter 2. No? Okay, sabi dito, at bilang mga saserdoteng nakatalaga sa Diyos, maghandog kayo sa Kanya ng mga haing espiritual na kalugod-lugod sa Diyos dahil kay Kristo Jesus. Okay? So, yun ang isang ibig sabihin nun. Pero actually, ang word na worship, hinango po yan sa isang Anglo-Saxon word, yung word sight. Na ibig sabihin, to attribute worth to an object. Yung magbibigay ka ng pahalaga sa isang bagay o sa isang tao.
Okay? O kaya pwede natin wag na lang isama yung object to attribute worth. Pag wino-worship mo, pag nag-worship ka, nagbibigay ka ng pahalaga doon sa wino-worship mo. So if we are worshiping Jesus Christ, ibig sabihin lang doon, nagbibigay tayo ng pahalaga kay Jesus. Okay? So, at para lalo natin makita yung tunay na pagsamba, pwede natin tingnan yung Revelation chapter 4 and 5. Sa Revelation chapter 4 and 5, makikita natin dyan yung pagsamba na ginagawa sa langit. No? Alam niyo ba na pag tayo nasa langit na, tayo ay walang hanggan na sasamba sa ating Panginoon? Amen, mga kapatid? So kaya sabi nga nila, kailangan dito pa lang mag-practice na tayo. Amen? Meron ako narinig, sabi niya, if you are bored in worship, you are not ready for heaven. Okay? So ngayon ba pag nag-worship tayo, ano pong pakiramdam ninyo? Oh, haba-haba naman, tagal-tagal naman. Diba? O kaya, parang matamlay ka na, parang sumasabay ka lang sa O talaga bang buong puso na talagang sinasamba mo ang Panginoon? Kasi kung ikaw ay bored sa worship, hindi ka pa handa para sa langit. Amen. No? Sino rito gusto na pumunta? Ay, hindi mo pala. Sino rito gustong makapunta ng langit? Tapos ano nga eh. Amen. Bali yung tanong na gano'n, no? Sino siyang gusto nang pumunta ng langit? Okay? Para yung bata, yung teacher na tinanong yung mga mga estudyante niya, sabi, sino siyang gusto pumunta sa langit? Hindi, lahat ng mga bata nagtataas ng kamay. Pero may isang bata hindi nagtataas ng kamay. So, tinanong uli ng teacher, sino rito gusto pumunta ng langit? Hindi pa rin nagtaas yung bata ng kamay. At tinanong siya ng teacher, bakit ayaw itaas ang iyong kamay? Sabi niya, teacher, akala ko ibig yung sabihin ngayon. Ngayon na pumunta sa langit. Okay? So, hindi naman yung ngayon. Pero alam ko tayong lahat, gusto na natin pumunta ng langit. Amen, mga kapatid? Kasi doon sa langit, wala nang luha, wala nang dalamhati, and so on and so forth. Okay. Pero dito sa Revelation chapter 4 and 5, bilisan ko na lang. Bakit sumasamba? Meron tayong makikita dyan yung apat na nilalang. Sa Revelation chapter 4 verse 8 and 9, sumasamba sila sa ating Panginoon. Yung mga anghel, sumasamba sa Panginoon. Yung 24 na matatanda, the 24 elders na nagre-represent sa lahat ng mga believers, sila ay sumamba sa Panginoon. Yung lahat ng mga naligtas, sumamba sa Panginoon. At yung lahat ng mga nilikha, sumamba sa Panginoon. Bakit tayo sumasamba sa Panginoon? Sumasamba tayo sa Diyos because of who He is. Kung sino siya. Sabi sa Revelation chapter 4 verse 8, sabi diyan, holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. So God is holy, God is almighty, God is eternal. Okay? Revelation chapter 4 verse 11, sabi rito, you are worthy, our Lord and God. Okay? So, because He is God, siya ay Diyos. And chapter 5 verse 13, to Him who sits on the throne and to the Lamb be praise and glory and honor and glory and power forever and ever. Sabi ron, He sits on the throne. He is sovereign. He is the sovereign King. Kaya tayo sasamba sa Kanya. Pero sumasamba rin tayo sa Panginoon dahil sa Kanyang ginawa. Ano ba yung ginawa niya? Revelation chapter 4 verse 11, sabi rito, for you created all things. Tayo ay nilikha ng Diyos, kaya dapat sambahin natin ang lumikha sa atin.
Amen. Yun ay duty ng creation na sumamba sa Diyos. Pero isang magandang dahilan kaya tayo sumasamba sa Diyos. Sabi rito sa Revelation chapter 5 verse 12. Worthy is the Lamb who was slain. Siya ay pinaslang, siya ay pinatay para sa kaligtasan natin. Kaya tayo yung mga tinubos, tayo maliligtas ng Panginoon, dapat lang nasambahin natin ang ating Panginoong Yesus na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Amen mga kapatid? Amen? Alam mga kapatid, privilege tayo. Dahil tayo lang ang makakanta ng tinatawag na Song of the Redeemed. Tayo lang ang makakanta ng mga awitin sa Panginoon na talaga nagsasabi na sinasamba namin kayo, Panginoon, dahil kami ay tinubos ninyo. Yung mga anghel, papansin niyo sa Bible, sa Revelation, pag sila sumamba sa Panginoon, third person, Holy, holy is the Lord. Ganun lang. Hindi nila sinasabi, Lord, you. Hindi. Third person. Banal ang Panginoon. Pero tayo lang mga niligtas ng Panginoon ang makakasamba sa Kanya in the second person. Di ba sabihin natin, Panginoon, sinasamba po namin kayo dahil kayo ay namatay para sa amin. Mga kapatid? Kaya huwag nating sayangin yung pribileyo na yun na binigay sa atin ng Panginoon. Let us seek to worship God more sa buhay po natin. Praise God. So hanggang dito lang muna po ako. Gusto kong lang simulan talaga ito, no? Pero gusto kong makita natin ano pa yung iba mga dapat na gawin natin kung talagang kilala natin ang Diyos. Pero una sa lahat, we are to worship God. Worship Him with our life. No? Worship Him every day of our life. Dahil karapat-dapat siyang sambahin. Tayo pong lahat ito ngayon. Thank you, Lord. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Kaluluwa ko'y iyong pinupuspos, dakilang Diyos, dakilang Diyos. Kaluluwa ko'y may awit, may lugod, dakila ka, Panginoon. Yes, Lord, tunay nga o Diyos, na una sa lahat, kaming nakakilala sa inyo, ay kailangan sumamba sa inyo. Sabahin ka sa aming buhay. Sabahin ka sa lahat ng paraan na magagawa po namin.
dahil kayo ay karapat-dapat. Tulungan niyo nga po kami, Panginoon, dahil lalo kaming makapag-alay sa inyo ng tunay na pagsamba. Pagsamba sa Espiritu at katotohanan na sinabi niyo sa iyong salita. Salamat po, Panginoon, na kami nakaawit sa iyo ng mga awitin na nagpapahayag ng aming pagpapasalamat, pagpupuri at pagdakila sa inyo dahil kami ay tinubos at niligtas ninyo. Ito po ang aming samot panalangin. Sa pangalan namin, Panginoon Jesus, at ang lahat na sumasamba sa Panginoon ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Praise the Lord. So tayo muna po ay dadako sa isa pang bahagi natin pagsamba. Yan po ang ating pagbibigay